It's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Isang nakakagulat na balita, mga kababayan. Nangyari dyan mismo sa loob ng Malacanang Palace. Dyan mismo sa grounds, no? Na kung saan, abay, itong si Bongbong Marcos, na ang daming bali-balita na nagkaroon ng sakit na stage 4 colon cancer, abay, biglang tumakbo. Nagpakitang malas sa kanyang kakisigan sa pagtakbo or na nag-jogging-jogging. Parang naging road runner. Pambihirang presidente to. Gusto niyang ipakita na siya ay in good health at walang sakit. Ito talaga ang totoong fun run. Ang saya-saya, mga kabayan, no? At isa pa, itong si Amy Marcos, nagsalita na din patungkol sa kalagayan ng kanyang kapatid na si The Junior, kung ano ba talaga ang katotohanan, kung may sakit ba or wala. Mga kabayan, pero bago ang lahat, nais ko lang sana magpasalamat sa inyo, sa ating mga manonood, mga solid DDS. Pag sinabing solid DDS, mag-ingat kayo sa mga iba nating mga nagpapanggap dyan na DDS kono, and then naninira ng kapwa din natin na mga DDS, na mga politiko. Mahirap yun. Pag sinabing DDS, dapat magkaisa tayo. At maraming salamat. Baka lang naman sa mga hindi pa nakapag-subscribe, i-click nyo naman po yung notification bell para updated kayo sa ating mga video update, live, at kung anong ganap dito sa Davao City. At saka, Mayor Baste Duterte, talagang galit na at muling nagbabalik. Dahil sabi nga ni Mayor Baste, nagpahinga lang naman daw siya. Kasi nga, noong mga nakaraang taon, midterm election, talaga namang walang pakundangan ang paninira nitong kalaban ng mga Duterte ang sirain ang Davao City. Maraming ginagawang manipulation patungkol doon sa katatapos lamang ng midterm election, yung mga bayaran, yung mga kung ano-ano mga isyong ipinupukol sa kanila. At maraming salamat din sa ating mga kababayan, no, sa OFW nating mga solid DDA supporters. Maraming salamat po sa inyo. At ito na, unahin natin kasi maraming palusot ito si Auntie Claire Castro, no? Na kesyo wala dong minor daw yung sakit or wala dong fake news daw yung stage 4 colon cancer. Di ho ba? Ito na, nagsalita na itong si Manang Amy, yung kapatid ni Bongbong Marcos. Ito po ang kanyang video, mga kabayan. Panoorin po natin. Kayo naman, kinukulit ninyo ako, mag-medical bulletin, malay ko ba? Hindi nga ako doktor, di nga kami nagkikita. Di ba sinabi ko na nga, na outside na, alam mo na, Colombo, Kwarto, Palacio, whatsoever. Hindi na kami nagkita, tagal-tagal na. Pati nanay ko, tinatanong ako, hindi rin niya alam kung ano nangyayari. Ang alam ko lang, may sakit si Bongbong. Di ba November pa, sinabi ko doon sa harap ng ating mga kapatid na iglesia na may problema. 2 buwan, sinugod na sa ospital ilang beses, namayat na. Ang akin na lang, ano man yung sakit niya, pwede ba gumaling na muna, magpagaling na. Yan na muna ang ating priority sa lahat. Alam di ba? Yun po yung pahayag or video, no, na nakita natin kay Amy Marcos. Na noon pa sinabi niya, November pa lang, noong mayroong rally doon sa Iglesia ni Cristo, ay sinabi niya na mayroong ngang malubhang sakit ang kanyang kapatid, na which is kailangan na nga daw magpagaling dahil yun muna ang nararapat na i-priority. Kasi nga, syempre naman, no, mga kabayan natin, syempre kahit papaano, politika lang ito mahalaga pa din ang kalusugan natin. Lalong-lalo na, bilang kapatid siguro, nararapat lamang na payuhan niya ang kanyang kapatid na si Bongbong Marcos na magpahinga muna. Kasi nga,
wala din naman siyang ginagawa sa palasyo eh. Wala din naman ginagawa yung presidente niyang kapatid ngayon dahil nga san damakmak na problema ng taong bayan ngayon sa buong Pilipinas. Itumtakin nyo, nagsibalikan na yung mga droga, nasaan yung war on drugs, wala na. Yung sinasabi ni Tatay Digong noon na anti-corruption, wala na din at ngayon bumabalik na at sobrang daming lantaran ang ginagawa nilang kawat sa kaban ng bayan, lalong-lalo na sa issue ng pera. Yung gumagawa sila ng budget taon-taon, pero walang napupuntahan kung saan talaga nagagamit itong pera na pinaglaanan for the whole year. Kagaya ngayon, 6 trillion mahigit yung budget. Ano na ba yung status? Ano ba yung ginagawa nila? Ano bang plano? Di ba mga kababayan natin? So ngayon, dahil sa naglabas din ito ng statement si Amy Marcos dahil sa kanyang pahayag na yan, abay, nakakagulat mga kababayan, ngayon lang, mga ilang oras lang, si Bongbong Marcos ay muling nagpakita at nagpa-interview sa mainstream media. Habang naglalakad siya papuntang Malacanang, no, sa loob ng Malacanang, abay, sinabi niya na wala siyang sakit. Wala daw siyang malubhang sakit, walang kanser. Tapos nagulat itong mga mainstream media, mga bayan, abay biglang tumakbo. Nag-fun run, yun talaga ang totoong fun run. Yung bang may halong tawa, no? Na nag-jogging-jogging, naging, ewan ko lang kung anong reaction nyo pag makita nyo siya, maging katawa-tawa or gusto niya ipakita na siya ay masigasig, malakas, walang sakit. Kita nyo bayan eto po yung video. Pakita natin sa inyo na ano bang tingin sa tao na to nakikita na nga sinabi na nga ng kapatid niya na may sakit siya. Dahil ayon sa kanyang kapatid, yun ang nakarating sa kanya at yun ang obserbasyon niya. At kahit tayo naman mga kabayan, makikita natin kung ang isang presidente or isang tao kung good condition or walang sakit. Kasi makikita yan sa pagmumuka mga kabayan. Pwera na lang kung talagang hanggang ngayon, hindi pa rin siya humihinto sa paggamit ng, alam mo na yung sinisinghot. Kaya siguro nagmukha na siyang 80 or 90 anyo sa kanyang pagmumuka. Sino ba naman kasing hindi magmamatured kung yung physical appearance ng mukha mo kung lagi kang bumabatak? Ayun po yung sabi, yung balita. Matagal na yan natin isinusulong na magpa-hair follicle drug test, pero hanggang ngayon, 4 na taon na siya, wala pa din. Eto po yung video. Panoorin natin yung kahibangan ng presidente nitong kung ano-ano na lang ginagawa niya matapos ang daming mga kumakalat sa social media na siya ay may sakit. Panoorin po natin. How's your regular exercise routine like? What do you do? I go machine. Rolling, you want to average I work towards a heart rate. So 130 beats per minute. And that's daily, sir? Sir, No, how often, sir? I try for 4 times a week. Sir, I try for 2 days on, 1 day rest. 2 days on, 1 day rest. sir, before you were very quiet about answering your bashers and trolls. What was the breaking point? What was the tipping point? Bakit po kayo nag-decide to attack it otherwise today? Because people, I don't want people to worry. I don't want people to think that really that there's a problem. Because sa dami ng problema natin na hinaharap because of the war in the Middle East. Sa dami na Hindi na siguro masyadong marinig. easiest way is to show that I'm physically. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat. Main building ng palace. Ayan na.
O, di ba nga, mga kabayan? O, hanggang doon lang yung mainstream media, hindi na pinapasok. Ha? Kasi nga, kukuha na yun ng oxygen, eh. Baka nga, baka nga, in-oxygen na yun, eh, pagdating doon sa loob. Nag-jogging-jogging ka naman ng ganun-ganun. Sexy, ano? Nakakatawa, kasi nga, hindi ko alam talaga, may inis ka ba, matutuwa sa ginagawa niya. Kasi, kahit ano pang ipakita mo dyan na ikaw ay healthy, kung wala naman kayong proof na talaga ay kayo in good health, na hinanap kayo ng taong bayan mga nung nakaraang araw or linggo, eh wala ka naman at saka mayroong report na ikaw ay dinala sa ospital. Ngayon, binira ka ni Mayor Baste, tapos nagsalita ang iyong kapatid. Ngayon, nagpapakita ka na ikaw ay magaling, ikaw ay malakas pa. Ha? Nakakatawa lang kasi hindi ko malaman kung anong gusto niya ipakita. Ikita naman talaga natin na siya ay yung ba pumapayat na humahaba, tumataas na yung liig niya. Ultimo lumalakad siya, talagang paika-ika. Kita niyo naman, kahit dyan mismo sa kanyang pagja-jogging, dyan sa fun run na yan sa loob ng Malacanang Palace, sa grounds, makita mo naman talaga na pilit. Pilit na pilit yung takbo niya. At baka nga, pagpasok doon mismo sa loob ng palace, ay talagang meron ng doon, medical team or attendant na nag-aasikaso sa kanya. O kayo na lang humusga, mga kababayan, ha. Kaya maraming salamat sa inyo sa mga dumalo doon kahapon diyan sa pagtitipon ng Rage Coalition. Nagsama-sama na po lahat itong mga iba't ibang parallel groups, mga grupo, mga partido na nandun sa pagtitipon, at isa lang yung sigaw natin. Ngayon nga nagdeklara na si Vice President Sara Duterte, ang sabi ni Mayor Baste, ituloy na natin kung ano ang ating mga gustong gawin bilang suporta sa ating future president for 2028 na si Vice President Sara Duterte. Isa lang din ang hiling ni Mayor Baste, na magkaisa tayo, walang gulo. Dapat kasi pag ikaw ay DDS supporters or DDS allies, walang siraan. Ha? Hindi po pwede yung porkit mayroon kang isang gustong manalo, tapos doon sa kabila dahil nakikita mong, di ba, hindi masyadong nagsasalita o hindi masyadong pumupunta sa gusto ninyong puntahan or gusto ninyong makita siya, sabi nga ni Mayor Baste, sabihin ko na, no? Kasi binibira nila si Senator Bongo. Kitang-kita naman, no? Pinasalamatan pa ni Mayor Baste na dumalo si Senator Bongo kahapon sa coalition, sa Rage Coalition. Kasi nga, ang sabi nga ni Mayor Baste, hindi porket matapang ka, sumisigaw ka, na pakikipaglaban, kumpara doon sa tahimik na nakikipaglaban, parehas lang yun. Sadyang iba lang talaga ang estilo ni Senator Bongo, kasi tahimik talaga yan siya na tao. Hindi mo siya makikitang galit sa entablado. Kita nyo naman, kahit magsalita, napakanipis ng boses, napakahina. Yun ang SBG o Senator Bongo. Pero palihim na nakikipaglaban, palihim na nagtatrabaho dahil ang kanyang trabaho ay serbisyo publiko. Kita niyo naman, no? Bibirahin ninyo, kapwa DDS kayo, di ba? Tapos ang bumibira, wala pang napatunayan. Si Senator Bongo, ang haba na panahon na napatunayan niya kay Tatay Digong at sa pamilyang Duterte. Di ba? Hanggang ngayon, pinatakbo siya ni Tatay Digong, nanalo, naging senador, pangalawang termino niya, naging number 1 senador sa Pilipinas. So anong ikakainggit natin doon? Kung ikaw ay true allies, parehas tayo na pinaglalaban Duterte, dapat magkaisa at wala dapat siraan. Meron na akong nakita Tinanong kasi itong Third Floor Studio kung bakit daw, tinanong sila na sana magkaisa na lang at wala nang siraan.
Abay, nakita ko doon ang sagot. Ang sagot niya, kasi ang sabi ni Mayor Baste daw, sang-ayon ba kayo dito, third floor studio, na ang gusto ni Mayor Baste ay magkaisa na lang at walang siraan. Aba, ang reply ng third floor studio, kung kayo ay, anong sabi niya doon, kung kayo ay hindi na maninira. Ano ba yun? Basta pakita ko na lang dyan mga kabayan kasi mahirap yung ganun eh, no? Dapat sumunod tayo sa naayon sa lahat kasi para magkaisa nga. Hindi yung binibira mo, kasamahan mo, PDP, binibira. Di ba? Pangit po yun. Hanggang dito na lamang mga kababayan. Maraming salamat sa inyong panunood. God bless us all. Bye!